Sa pag-arangkada ng presidential bid ni VP Sara, nagsisimula na rin ang layag para sa mga posible niyang running mate. Ang tila nagpapataas ng kilay ngayon ang umuugong na Duterte-Aquino tandem. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ako si Sara Duterte. And the search begins. Kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang presidential bid sa 2028. Ang tanong naman ngayon, sino ang kanyang magiging running mate? Sa mga nakalipas na dekada, madalas nagmumula sa Senado ang kandidato sa dalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Si Joseph Estrada, na naging Vice President ni Fidel Ramos. Si Gloria Arroyo, na Vice ni ERAP. At si Kabayan Noli de Castro, na VP ni Gloria. Pero sa most recent politics sa Pilipinas, mula sa lokal na pamahalaan ang mga naging Vice Presidente. Gaya ni Makati Mayor Jojo Binay na Vice President ni Pinoy at Davao City Mayor Inday Sara ngayon na Vice ni PBBM. Ngayon, maraming mga incumbent senator ang matunugang pangalan para tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at posibleng maging running mate ni Inday Sara. Una na rito si Senator Amy Marcos na Hunyo pa nung nakarang taon pinaputok ni Senador Robin Padilla na imamanok niyang katandem ni Sara sa 2028. Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Pagka umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara ay reconciliation lang. Pero bukod kay Amy, lumabas din ang pangalan ni Senator Bam Aquino mula mismo sa kanyang kasamahan sa United Opposition na hindi na raw nagulat sa plano ni VP Sara. Mas nakakagulat pa kung i-announce niya na vice presidential bet niya si Bam Aquino. Mas magugulat siguro ako doon. Pero posible kaya ang Sara Bam sa 2028? Lumakas ang espekulasyon na maghayag si Senador Bam sa kanyang idealist statement para sa paglilitis dito sa bansa ng mga kaso ng extrajudicial killing noong Duterte administration na nagpataas ng kilay ng mga kakampink. At mga kasamahan niya sa oposisyon na tumulong para maisulong sa International Criminal Court ang kaso laban kay Digong. Hanggang ngayon kasi, hindi pa malinaw kung ano ang intensyon ni Senator Bam sa pagbibitiw ng kontrobersyal niyang pahayag. Magme-make sense lang yan kung nag-audition siya para maging vice president ni Sara Duterte. Pero sa ngayon, spekulasyon yan. Hindi ko alam kung yan nga ang patutunguhan. So, hintayin natin kung anong mangyayari. Malalim ang ugnayang Duterte at Aquino. Si dating Pangulong Cory Aquino ang nag-appoint kay Digong noon bilang alkalde ng Davao City matapos ang EDSA Revolution. Nang maupo si Digong sa Malacanang, hindi niya siniraan ang kanyang pinalitan na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero binira niya si PBBM na katandem pa ng kanyang anak. Bukod kina Bam at Amy, 8 sa kasalukuyang senador ngayon ang re-electionist sa 2028. At matunog din na posibleng maging katandem ni Inday Sara si Robin Padilla. Ang gagraduate naman sa Senado na si Sherwin Gatchalian, posible ring tumakbo sa mas mataas na posisyon. Bukod pa sa re-electionist na si Raffy Tulfo at ang baguhang mga senador na sina Erwin Tulfo at Rodante Marcoleta. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Tinuldukan na ni Senator Aquino ang mga ugong-ugong na Sara Bam tandem. Sa isang post sa social media, diretso niyang sinabi, I will not run for Vice President in 2028. Samantala, susuportahan daw ng Partido Reforma ang Duterte-Marcoleta tandem sa 2028. Ayon sa party chairman at president na si dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Nakabase sa prinsipyo ang suporta nila kina VP Sara at Senador Rodante Marcoleta. Naniniwala rin daw sila na may kakayahan at determinasyon ang bise na harapin ang mahihirap na issue at maibalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.